Araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po si Mike Abe, no? Ang dami na naman pong gawa-gawang kwento. Meron po siyang pauso. May ano ka rin ba? Katulad ka ba ni Maharlika, may puting ahas ka din. Sa kampo naman nila ng mga Duterte. Sabi po ni Mike Abe, mukhang meron daw pong binubuong tandem yung Sara Amy. Talaga, may puting ahas ka ba sa mga Duterte naman? Pag-uusapan din po natin ito pong si Subiri, no? Ikaw ba talaga, Senate President Subiri, ay tau-tauhan ka lang talaga ba ni Speaker Speaker Martin Romualdez? Bakit sinabi po kasi ni Subiri na sisikapin niyang hikayatin si Senator Amy Marcos na ipatigil na yung pag-iimbestiga dito sa People's Initiative sa Senado. Ayan po ang mga pag-uusapan natin. Meron pa pala, yung ayuda pa pala, no? Kinakailangan po makatiyak po tayo. Kayo pong mga mamamayang Pilipinong nakikinig po ngayon, no? Magtanong po kayo. Pinagmamalaki po ng House of Representatives na may 500 billion na pondo sa ayuda ngayon. Magtanong po kayo kung paano po kayo makakakobra at pag hindi po yan po ay budget na. Napirmahan na po yan. Pag wala pong malinaw na sumagot sa inyo kung paano kayo kukubra, tanungin nyo po, alam na alam po ng yung mga congressman yan. Mga congressman po yung very vocal dyan, no? Mula po kay Speaker na nagsasabing merong 500 billion na ayuda. Hindi po pwede. Nasanay po tayo kay wag po nilang ikakatwiran na yung ayuda na yan ay ipoproyekto. Hindi po proyekto yan. Ayuda po yan. Tinanggalan po nila ng mga ibang pondo. Mamaya talakayin natin. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na natin to si Mike Abe. Recently, ito po yung mga balita ni Mike Abe, no? Si Aimee raw po, parang si Robin Padilla. At ikalawa niya pong binabanatan yung Sara Amy tandem. Hindi ko po alam kung ano po, saan po kumukuha ng mga balitang ganito. Kasi si Maharlika, bangabat yung iba, parang ang hirap paniwalaan. May sinasabi siyang source. Di ba? Sinasabi niya, meron siyang puting ahas sa Malacanang o kung ano pa mga ahas yan. Ikaw ba, Mike Abe, paano mo nasasabi yung mga... Kasi walang nakakaalam eh. Ikaw yung una ko nakarinig na Sara Amy. Paano mo nasabi na may Sara Amy? Hindi po natin kasi, hindi ko po dahil malaking balita to kung ano pa man, hindi po eh. Tinitesting lang po natin itong tagapagtanggol ni Martin Romualdez. Actually, Martin Romualdez po ang bukang bibig nito, hindi po si BBM. No? Alam nyo, saan nanggagaling yung mga binabalita mo, Mike Abe? Buong Pilipinas, wala kami nabalitaan na Sara Amy tandem. Na kaya daw ganyan, kita nyo paliwanag niya, kaya daw namamangka si Amy sa dalawang ilog dahil gusto niya maging vice president ni Sara Duterte. Saan mo nabalitaan yan? Meron ka bang source? Alam po ninyo, yung House of Representatives may pinakulong dahil hindi ma-reveal kung sino yung source. Tatandaan nyo si Ka Eric tsaka si Dr. Badoy na contempt. Etong mga kakampi nyo, wala lang, kahit na walang mga source. Ano yan, iniisip mo lang? Istorya lang? Para
Para meron ka lang katwiran kung bakit ang gusto niya kasing palabasin, kaya binabanatan ni Senator Amy si Martin dahil gusto niyang tumakbo na Vice President kay Sara Duterte sa 2028. Talaga? Talaga yun ang katwiran mo? Hindi ba kaya binabanatan dahil mas hindi ba mas katanggap-tanggap na kaya binabanatan si Martin? Una, hindi naman siya Marcos. Ikalawa, siya ang sumisira sa pangalan ng Marcos. Hindi mo ba naintindihan yun? Mike Abe? No? Ako naintindihan ko eh. Bagamat, sabi ko nga, tapos na kami sa mga Marcos eh. No? Ako, partikular. Suko na ako. Duterte na lang talaga susuportahan namin. Pero naunawaan ko kung saan nanggagaling si Amy Marcos. 4 na dekada sila na naghirap. 4 na dekada. Hindi naman naghirap na literal na naging mahirap. No? Yung ibig sabihin yung pinersecute yung pangalan nila dahil sila yung mga Marcos. No? 4 na dekada silang siniraan. 4 na dekada silang yung tingin sa mga Marcos ay mababa. Tapos, nung sila ay nakabalik dahil sa Duterte, kita mo ang pinaka-reliable na kwento, si Amy sa lahat ng mga Marcos. Wala kayo. Walang maniniwala sa inyo. Nakabalik si Marcos dahil Marcos siya, nakabalik. Utot nyo. Mas napapaniwala pa ako ni Senator Amy na kaya sila nakabalik dahil kala Duterte. Bakit? Yung kaaway nilang dilawan, dinurog na ni Duterte. Yan yung sinabi ni Senator Amy. Kung hindi kayo maniniwala, wala talaga kasi kayong alam sa politika. Ang alam lang ninyo kung ano yung sabihin sa inyo ng mga amo nyo. O real talk, sa mo nakuha na gustong tumakbo ni Amy ng Vice President sa 2028, kaya sinisiraan yung amo mo, si Martin. Isa pa sinasabi niya, no? Bakit daw pa iimbestigahan ni Senator Amy yung mga pagpasok ng ICC at iba pa, yung UN. Yung katulad nung nakaraan, yung UN report yun, natural, dinidiktahan nila yung Pilipinas eh. Bakit hindi dapat imbestigahan yung ICC? Wala silang jurisdiction tapos sinasabi na nakakapag-imbestiga sila dito. O yan, yung nilabas nyo si Las Cañas. Kailan nag-imbestiga kay Las Cañas? Saan? Dito ba sa Pilipinas? Bakit wala nakakaalam na pumasok yung ICC? Kung talagang legal yung ICC, no? Tignan nyo, ganito lang po kasama na rin po yung akap na yan. Kung talagang proud kayo dyan at yan walang masama dyan sa akap, katulad ng ICC, yung pagpasok ng ICC, kung talagang walang masama dyan, bakit nyo nililihim? Bakit hindi welcome yung ICC? Welcome ICC to our country. Hindi po pwedeng i-welcome dahil wala silang jurisdiction dito. Babatuhin namin sila ng tae pag nalaman namin nariyan. Hindi sila pwedeng i-welcome dahil wala silang jurisdiction. Kaya daw yung ICC, kaya naman daw nag-iimbestiga ayon dito sa, alam mo Abe, hindi mo itahimik yung bibig mo, nahalata na walang laman sa pagitan ng dalawa mong tenga. Lahat ng legal luminaries, lahat ng legal, sinasabi wala silang jurisdiction dito. Ikaw lang nagsasabi na pwede silang mag-imbestiga. Ikaw lang. Hindi mo ba naintindihan yun kung gaano kapurol yung utak mo? Hindi po pwedeng mag-imbestiga dito yung ICC. O yung UN, bakit dapat pa-imbestigahan? Akalain nyo, winelcome natin sila. Winelcome natin yung rapporteur na yan. Tapos yung isa sa pinakamagandang proyekto
ng ating pamahalaan para matigil yung ating 5 dekadang problema sa insurgency, yung NTF-ELCAC, pinalabas na ang tanging trabaho ng NTF-ELCAC ay mang-red tag. Kaya pinabubuwag yung NTF-ELCAC dahil nagre-red tag. Kita mo? Bakit hindi mo iimbestigahan yung mga yan? Tama lang yun. Kung meron dapat imbestigahan yung mga pumapasok dito, sino nagpapapasok ng mga yan, sino nag-iimbita. Bakit pag naimbitahan yung mga yan, dapat alam niyo po, gobyerno lang natin na nag-iimbita dyan sa mga yan. Tapos kung gobyerno natin ang nag-iimbita, bakit anti-government yung lumalabas na nakikinabang sa mga pagdating dito ng mga rapporteur na yan? Karapat dapat talaga imbestigahan. Ako may hinala ako dyan sa UN rapporteur na yan. Kung sino mga nag-imbita niyan. Tsaka anong background niyan. Baka yan, mga kasama nilang mga aktivista yan, di ba? May mga international na relasyon niya mga yan. Okay. Kaya kung nag-iimbestiga po ang ICC at hindi pinapaalam sa atin, natural, dapat silang imbestigahan. Dapat arestuhin yung mga yan. Nakikialam sa bansa na hindi nila sakop. Okay, punta na po tayo rito sa yan nga po, no, wala pong basis. Yang sinasabi na yan ni Mike Abe na ano yung sinasabi ni Mike Abe? Ayun. Na kaya binabanatan ni Senator Amy, no? Hindi tumitigil si Senator Amy sa PI. At kay Martin Romualdez dahil gusto niyang tumakbo. Nauna ka pa. Alam ko tatakbo si Senator Amy, senador. 'Di ba? Sa 2025. Uunahin niya muna 'yon. Okay. Punta po tayo rito sa pangalawa natin topic. Ito po, puta, nagulat na naman ako rito. Ito talaga si Subiri. Subiri, isang tanong nga lang. Lapit mo nga, Subiri, pakilapit mo nga lang ulo mo rito at nang mabulungan kita na isang tanong. Biri mo, ito po yung sinasabi sa SMNI. Senate President Subiri sisikaping mahikayat si Senator Amy na tapusin ang investigasyon sa PI. Okay. Ito po. Hindi matiyak ni Senate President Juan Miguel Subiri na titigil ng investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa People's Initiative para sa Tchatcha. Ito'y kahit pa nagkamayan at nagkasundo na sina Subiri at Speaker Martin sa ginanap na 100 years kaarawan ni Juan Ponce Enrile. Ayon kay Subiri, hindi naman niya mapipigil ang chairperson sa iba't ibang committee sa anumang gustong gawin sa mga investigasyon. Magkagayon man, susubukan niya na kumbinsihin kung mahihikayat si Senator Amy na tapusin na ang pagsisiyasat sa People's Initiative. Ito Bakit pangit ba? Nakikita mo? Hindi sila sanay sa sa FB, yung mga galing sa YouTube. Okay, ito po bakit mo ipapatigil in the first place? Na marami natututunan yung mga tao. 'Di ba? Mayroong pong mga ginagawang krimen, no? Yang People's Initiative, krimen po 'yan. Yung mga ginagawa nila na pinapapirma nila ng hindi alam ng mga tao. Ngayon, nung nalaman ng mga tao na
Mali yung pagpirma nila, gusto ng bawiin. Bakit mo papatigil yun, Mig Zubiri? Dahil nakipagkasundo ka kay Martin na ipapatigil mo? Alam nyo, for the first time, ngayon lang po ako nakakita ng Senate President na palasuko sa... Hindi ko maintindihan eh. No? Kung ano sabihin ni Martin sa kanya yata eh. Ano po ba mali sa ginagawa ni Senator Amy na pag-imbestiga sa People's Initiative? Gawa-gawa lang po ba nila Senator Amy? Gumagawa lang po ba sila ng mga pag-uusapan? Wala po ba talaga silang naipapakita? Ayan, no, sinasabi ni Senator Amy, oh, hindi lang PBA. Hindi lang yung PBA na party list ni Nograles ang nagpapapirma. Doon sa Davao, kasama rin yung Tingog. Kung hindi ako nagkakamali, ang congressman ng Tingog, yung asawa ni Martin. At iba pa. Oh. Hindi ba dapat talagang imbestigahan yun? Bakit involved yung mga congressman sa nagpapapirma? Involved yung kanilang partido? People's Initiative nga. Bakit mo pipigilan? Yun ang numero uno kong tanong eh. Illegal ba yung ginagawa ni Amy? O mas illegal yung ginagawa ng mga party list Congress? Yung mga party list, mga miyembro ng party list na sila mismo yung nagpapapirma sa mga tao. Kaya ang duda ko rito, nadidiktahan ka ba? Tanong lang Ngayon, kung mamasamain yung tanong namin, kasi masama po ang dating sa amin. Susubukan mong pahintuin, hihikayatin mo si Amy na pahintuin yung nagaganap na investigasyon. Ang dami nga namin natutuklasan sa investigasyon. Lalo nga naming natutuklasan na hindi yan People's Initiative. Pipigilan mo yung mga senador na nagsabing peking initiative. Hindi po sa amin galing yung mga mamayan. Ngayong namulat kami na peke pala yung initiative na yan. Hindi yung mga gumawa ng peke ang pipigilan nyo. Kung hindi yung nag-expose. Pucha, there's something wrong talaga. No? Okay. Punta na po tayo rito sa 500 billion na ayuda. Alam po ninyo, eto kayong mamamayan na nakikinig, paulit-ulit po ako rito, wag po tayong pumayag na hindi kayo makatanggap ng ayuda. Hindi po to pangako lang, no? Ito po ay may budget po yan. Inutang na po yan. Kasama kaming magbabayad yan, kasama kayo na magbabayad niyan, no? Kaya po, tapos ngayon, isa sa mga kinakatwiran nila, para naman sa mamamayan to. Yung 500 na ayuda, biruin nyo wala po yan sa mga original na pre-propose. Pero siningit po nila. At yan po, paulit-ulit sila dyan na para sa inyo. Para sa mamamayan. Para sa mamamayan. So, ibig sabihin, ang ayuda po, ang pagkakaiba, hindi po siya project, hindi po siya pwede i-convert as project. Ayuda nga Direkta po yan. Yung ayudang natikman natin kay Tatay Digong, ito, gusto po nilang magyabang di ba, sa inyo. Kaya lang po, hindi po pwedeng makatanggap lang kayo na mas maliit kaysa sa tinanggap nyo kay Tatay Digong. Bakit po? Ang 2 beses kayo nakatanggap na ayuda, kung 8-8, 16,000. 305 billion lang po yun. 2 taon.
Ito po sa ayuda ngayon 500 billion. Ano po mas malaki, 500 billion o 300 billion? 500 billion po ang mas malaki. Kaya mag-expect ko po kayo, 'no? 16,000 tinanggap nyo, dapat mas malaki sa 16,000 tanggapin nyo ngayon. Kasi budget na po 'yan. Pera na po 'yan. Pera na 'yan, hindi po 'yan pangako lang. Totoo na pong pera 'yan. Ibig sabihin, 'pag hindi po binigay sa inyo 'yan, sa inyong mamamayang Pilipino, kahit na anong paliwanag nila, hindi po puwedeng convertible 'yan. 'Pag hindi po 'yan binigay sa inyo, direkta pera, magkano pong halaga dapat? Dapat mas malaki sa tinanggap ninyo. Kung 16,000 ang tinanggap nyo ng 2 beses, mas malaki po dapat ang ine-expect nyong tatanggapin. Bakit? Halos doble. Yung 16,000 na tinanggap nyo, 8-8. 2 beses, 2 bigay. Ito po, 305 billion lang yun. Ngayon po, wag, tapos na yung pagtutol eh. Kahit mag-aangal ka ngayon, ikaw pa lalabas ng kontrabida eh. Sasabihin pa ng mga tao, bakit ayaw nyo kaming bigyan ng ayuda? Hindi po. Wala po akong tiwala dyan sa ayuda na yan. Kaya ngayon pa lang po, itanong nyo na sa mga congressman nyo. Sabi ng ayon po sa kwenta, ang ayuda namin noong 305 billion, nakatanggap po kami ng 2 ayuda, 16,000. Ngayon po, mas malaki po ang ayuda, kaya nag-expect po kami, Mayor, Congressman, nag-expect po kami na mas malaking ayuda ngayon. Wala na pong pagtatalo. Ginawa nilang batas yan, hindi kayo kinonsulta, pero kasama kayo sa magbabayad. Dapat makarating sa inyo ang ayuda. Pag hindi nakarating sa inyo, alam na this. Hindi po yan pwedeng sabihin, ay, ipinampagawa namin eskwelahan, ay, pinapagawa namin na kalye. Hindi po yan. Hindi po pampagawa ng kalye ang ayuda. Ibibigay po sa inyo yan. Hindi po kami nag-uudyok. Ba't naman namin uudyokan kayo? Yun talagang ayuda eh. Ibibigay sa tao eh. No? Kaya kailangan po makuha ninyo. Maningil po kayo. Hindi po pwedeng ngayon, yung kwentuhan lang na walang kawawaan. Nako, hindi po pwede yan. Huwag kayong pumayag. Okay, ano pa ba? Teka lang, hahanap tayo ng mga balita pa. Kinapos tayo ng balita sa oras. Yung Keke Buloy po. Yung Keke Buloy. Ayan pa po isang issue, no? Takang-taka ko. Itong ini-issue na nila Keke Buloy, no? Una, hindi ko po alam yung kaso na yan. Wala po kong interest na alamin. No? Ito lang po. Usap-usapan ngayon ng lahat na nakatakas na yata si Kibuloy. Teka muna, bakit po tatakas? May kaso po ba? Kinasuhan niyo po ba? Di po ba ganito po ang hamon sa inyo, no? Ako nagtataka bakit umaangal yung mga senador na wala na raw si Kibuloy. Baka hindi daw umattend kailan kung sa susunod na hearing. Una, pagka hindi ka umattend ng hearing, dapat may subpoena ka, 'di ba? Isasubpoena ka na para umattend. Okay, kung wala pa kayong subpoena, hindi nyo pa siya mapupuwersang umattend. Ikalawa, paano nyo sasabihin tumakas? Wala naman kayong sinasampang kaso. Ito sa lahat to no?
Kaya nga hindi siya puwedeng i-hold, 'di ba? Bakit iho-hold yan ng mga kasi lumalaki po yung usapan, ang sinasabi, hinala lang nila, 'di ba? Pinaghinalaan nila na, ah, na pinatakas o tumakas. Yung salita pong pinatakas o tumakas, bakit po tatakas? Wala naman pong kaso sa inyo. Wala po kayong sinasampang kaso, eh. So, ano po yung tatakasan? Hindi po ako nagmamaang-maangan. May imbestigasyon. Yun po yung pagkakaiba ng imbestigasyon sa kasong kung nagsampa kayo ng kaso. Ibig sabihin, kung nagsampa kayo ng kaso, tapos habang nililitis na o pinasasagot nyo, biglang nawala, biglang tumakas, yun ang pwedeng sabihing tumakas na sa kaso. Eh, ang natatandaan ko, si Kibuloy yung naghahamon sa inyo. Nakasuhan nyo na lang siya, wag nang idaan sa Senate hearing kasi may tama rin naman, di ba? Ang sinasabi niya, hindi naman kayo mga huwes eh. Bakit dyan nyo ko isasalang? Ganon din eh, di ba? Uulitin lang yan eh. Ang pinaka ano nyo lang dyan, ire-recommenda nyo na sampahan ng kaso si Kibuloy. Bakit hindi nyo na kagad i-recommenda ngayon? Di ko kasi makita yung purpose eh. Maliban na lang kung mayroong gustong sumikat dyan sa... Kasi dudumugin talaga yan eh. Pag umatin si Kibuloy, talagang dumog na dumog. Sikat na sikat yung nagko-conduct ng investigasyon. Pero kung talagang kayo ay concern, katulad nga niyan, gusto nyong mapanagot sa batas, di ba ganun yung purpose nyo? Pera na lang kung may iba kayong purpose. Ako, ang tingin ko gusto nyong papanagutin si Kibuloy sa batas. O kung gusto nyong papanagutin, edi dapat sinampahan nyo ng kaso. Minsan kasi ginagawa nyo komplikado eh. Gusto nyong managot sa batas, hindi nyo naman sinasampahan ng kaso. Wala naman pong kapangyarihan yung Senado na ipakulong si Kibuloy. Yun lang, pagka hindi umatin at sinampinan nyo, iko-contempt nyo, pwedeng maaresto. Sa ganun lang. Kasi ipapatupad nyo lang yung sabpina. Ayaw magkusa eh. Binigyan ninyo sa pina, ayaw magkusa, papahuli nyo para umattend. Hindi po para papahuli nyo dahil gusto nyo na makulong. Di ba? Yun eh. Okay. So, sa madaling salita, kung talagang concern kayo, biruin nyo, nilantad nyo na lahat. Ito yung mga, kung ano ha, kumbaga kung pangkaraniwang kriminal yan, nilantad nyo na ito yung mga ano niya, yung mga akusasyon sa kanya. Eh kung mabigat talaga, teka muna, takas na ako habang wala pa akong kaso. Hindi kayo nakatulong sa mga biktima, in-expose nyo lang pero hindi nyo nabigyan ng katarungan kasi, alimbawa, wag si Kibuloy, kasi marami nagre-react pag si Kibuloy. Alimbawa, isang tao, in-expose nyo na ito yung mga kasalanan ng tao na yan. Thank you very much muna. Very personal and they need privacy. Ano po ibig sabihin nun? Kay Kibuloy po? Okay. Ibig ko sabihin, kung ibang tao po yan, at nakita niya na, putya, malakas yata ang ebidensya laban sa akin, takas na ako habang hindi pa ako nasasampa ng kaso. Yun lang naman po yung gusto kong sabihin dun. No? Pero mas maganda, kung nasampahan nyo na ng kaso, makakatulong talaga kayo sa biktima.